Magandang araw mga kaibigan. I-advertise ko lang mayroon pa tayong dark chocolate na stock. Actually, hindi ko pa naubos ang aking iniinom ngayon. Napakasarap po. Dito lang kayo mag-order. 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve. Hindi po ako nagnenegosyo nitong dark chocolate or tablia. Umiinom lang ako palagi. Napakalaki ang epekto niyan sa aking kalusugan. So, gusto ko lang ding matulungan yung mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta nila ang kanilang tablia or sikwate. Okay. Pag-usapan natin itong post ni Mr. Rigoberto Tiglao 53 minutes ago. Tungkol ito sa health status o health record ni President Donald Trump at saka ni Pangulong Marcos Jr. Ito, sabi ni Mr. Tiglao, Trump, more honest, has bigger balls than Marcos II. Balls yung yagba. Why do I say so? Because Trump, age 78, is 11 years older than Marcos II, who is 67. Yet, Trump released to the public his health examination, including all his blood work on April 13. People have been calling for Marcos II to release his health exam. We have reason to demand so, since he has just one kidney for nearly 40 years, alleged to be a coke user, and there are signs of kidney or liver problems on his face. Puff face, yung namamagang mukha. Puff face, bloody gums or mouth, blackened areas on his face. It is the height of irresponsibility for Marcos II to refuse to disclose his medical exams. His spokesperson sees us stupid people when she tells us her boss is healthy without offering evidence other than her estimation. Castro Chong wouldn't recognize a dead face if she says one. Wala tuloy itong si Atty. Claire Castro. Okay. Article 7, Section 12 of the Philippine Constitution clearly states na ang kalusugan ng Pangulo is of the national concern. Dapat malaman ng sambayanang Pilipino. So, nakakabilib 78 years old na si President Trump, nilabas nila. Nabasa ko na sa ibang post tungkol nito. And nakalagay doon is fit to lead. Kailan kasi ang presidente, physically, mentally, emotionally, spiritually, you are strong. Hindi ka magsilbi, maging presidente na bigla na lang magdugo ang imong gums. Ako, naranasan ko na yan. Nung na-assign ako sa Mindoro, yun yung stage ng buhay ko na hindi ko inalagaan aking health. Talagang yung lifestyle ko masama. Kain lahat ng gusto kong kainin, kulang ng exercise, konting sipon lang, mag-inom na ako ng antibiotics, isang isang buwan na hindi pa gumagaling ang aking ubo. At that
stage ng aking health, napansin ko, palaging nagdurugo ang aking gums. So, I can say it with experience na ang bleeding of gums is a sign of poor health. Noong nag-pandemic, natakot akong mamatay, matamaan ng virus, o nag-change lifestyle ako. Pinili ko na yung pagkain ko, less stress, exercise, nawala na yung bleeding gums. So ngayon, malakas pa ako sa kalabaw. Plus of course, yung aking tableya, isang factor ang tableya. So, bakit tayo maniniwala sa isang abogada na magsabi lang na, no, nothing to worry. Trabaho mo ba yan, isang abogada na magsabi sa health status ng presidente? Niloloko nyo ang taong bayan. Kailan nyo gagawin yung ginawa ni President Donald Trump? Mahiya naman sila. Mahiya naman ang palasyo na abogada. Dapat doktor ang magsabi tungkol sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Doktor magsabi na, kasi may sinumpaan ng mga doktor not the professional talaga sila kung ano ang totoo sasabihin. Bakit walang doktor na magsalita tungkol sa kalusugan ng Pangulo? Baka ayaw nilang magsinungaling. Pag magsalita sila, sasabihin nilang totoo. Sabi, huwag. Si Claire Castro na lang mag-announce. So, satisfied na ba kayo sa pronouncement ng anti-Claire Castro natin na nakikita naman niyang Pangulo, nakakatrabaho, ibig sabihin, good health siya dahil nagtatrabaho, okay na ba yun? Ang gusto namin, anti-Claire, ala Trump, i-release ang health record, professional health record, permado ng doktor, para makita namin kung fit pa ba ang ating Pangulo na mag-lead sa ating bansa. So, kailan nyo gagawin ang ginawa ni President Donald Trump? Yan po ang tanong na aabangan ng taong bayan. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Napakalaking tulong nyo sa Tribong Talanding ng Bukidnon na ating tinutulungan. Ang ating sweldo sa channel nito is tinutulong sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Ang hero nga ihatag din sa sitio Paganan. Dito pa. Yan bang alay ni pa. Kidel! Opat pa ko sa kidel! Ano ta katao? Kilo na sige. Sunod. Kidel! Kinil yan! Kinil. Ya pun yuda. Pero na minta tulong. Pero wala si imo. Pero wala. Salamat. Pero wala si imo. Salamat. Sponsor ta sin Egit. Salamat sa Palay sa tanay lang. Palay ka man sa sopa yung Jose. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na Mugero og dagko na kayo og buslot. Kay among abo, Tulot na kayo. salamat sa Ginoo. Aron ate kuyaon sa inyong maistorya sa nahatag sa inyo ang ngayero. Unang-una nagpasalamat mi sa Ginoo nga natabangan mi ani og sa nag-sponsor
nga hinaut unta nga magpadayon ang ilang tabang alang ka namong mga kabos. Oo. Salamat. Ikaw ya. Hindi na siya kabalo. Sige, salamat.